Panginoon po namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, kayamang pinagkalooban mo kami ng buhay at lakas sa pagkakataong ito. Sinasamantala po namin na magtipon ay ang iyong mga lingkod upang mag-alay kami ng pagsambang hinahanap po sa bawat isa amin. Ama namin, alam namin marami kaming pagkukulang sa iyo. Marami kaming kapintasan, kaya na nakitang-kita mo na ibinubuhay namin. Salamat po at hindi mo kami pinapatulan. Salamat po at hindi mo kami itinatakwil. Manapay, binibigyan mo kami ng pagkakataon na magsisi. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na makita namin ang aming pagkakamali. Pagkakataon na magbalik loob kami sa iyo. Humingi ng tawad at kumilala sa lahat ng aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay. Kaya sa pagkakataon to, nagtitipon kami upang sumamba kami sa iyo. Kinikilala namin lahat ng kabutihan mo sa amin. Pagpapala, gabay, lahat ng bagay na mabubuti, ipinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Sa paglilingkod namin, paglalakbay namin, ang bawat isa sa amin nakasagupa ng iba't ibang pagsubok, kahirapan, mabibigat na karamdaman, kahinaan ng loob, lahat ng uncertainty po sa buhay. Pero kita namin ang pagtulong mo, pag-ibig mo sa amin, ang gabay mo, hayag na hayag sa buhay namin, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya hindi ito nagbigay ng kahinaan ng loob sa amin, kundi mas lalo nagpatatag sa amin sa pag-ibig at pagkakilala namin sa iyo. Sapagkat nakikita namin, may Diyos kaming makapangyarihan sa lahat na handang tumulong, handang dumamay po sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Lahat ito ay pag-ibig mo sa amin at awa, hindi sapagkat kami matwid, sapagkat iniibig mo ang iyong mga anak. Kaya sa maganitong pagkakataon, nag-aandog kami ng maraming pagpapasalamat. Alam namin hindi sapat ang panalangin ng pagpuri sa iyong pangalan sa lahat ng kabutihan mo sa bawat sa amin. Sana po sa mga ganitong pagsamba, mas lalo kami makatamo ng biyaya at pagpapala mo. Biyaya at pagpapalang kailangan namin sa araw-araw upang kami makatagal sa aming paglalakbay, upang kami makarating po sa araw po ng aming kaligtasan. Tulungan mo sana ang pagsamba namin maging biyaya sa aming kaluluwa, maging pagpapala po sa lahat ng bagay, lalo na sa mga bagay na hinihingi namin sa iyo. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin, sapagkat alam mo ang makabubuti sa iyong mga anak. Alam mo ang mangyayari sa aming hinaharap, sa aming bukas, sa aming kapalaran. Ang inihiling lang namin sa iyo, ano man ang mangyari sa aming paligid. Tulungan mo sanang maging matatag kami sa aming pananampalataya. Matatag kami sa aming pag-ibig sa iyo, upang, Panginoon, makatawid kaming payapa, nakapaglilingkod kami sa iyong banal na pangalan. Sa aming pag-aaral ngayong umaga, tulungan mo sana ang aming kapatid na manguna sa aming pag-aaral. Bigyan mo siya ng karunungan na gagaling sa iyo. Lahat kami, isugo mo sa aming pusong banal na espiritu na siyang magtuturo sa amin na iyong kalooban upang mabigyan ka po ng kapurihan ng dakilang pangalan. Ikaw na po sana ang bahala sa aming handog na isinumpa namin. Pagbunga po ito ng kabanalan po sa bawat isa sa amin. Inihiling po namin ang lahat, Panginoong Yahuwah, sa tayong karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas, Panginoon po namin Yahuwah sa Kristo po. Siyang kasalanan ng maing mapagkuya, tayo ay
Mga magulang at mga mahal na kapatid, katulad ng ating nadinig sa panalangin ng ating mahal na kapatid, tayo ay nag-aalay ng pasasalamat sa Ama dahil tayo magpahanggang ngayon ay niloob niya na mataglay natin ang buhay natin at lakas. At mula sa mga karamdaman ng iba nating mga kapatid ay ibinangon ng Ama. At sa awa ng Diyos ay kasama natin ngayon na sumasamba sa Kanya. Gaya po ng ating paksa, mga mahal na kapatid, ang pagpapahalaga ng mga kayahusya sa pamilya at pamayanan o komunidad. Alam niyo, ang pamilya ay isang maliit na bahagi po ng lipunan. Maliit man, pero mahalaga. Sapagkat, mga kapatid, ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng ating pamilya, mga anak, maging tayo na mga magulang. Dito rin itinuturo kung ano yung mga values, yung mga mabubuting mga pag-uugali. Dito rin hinuhubog ang isang tao para maging mabuting individual. Sinasanay sa kabutihan at sa kawang gawa, pagtulong sa kapwa, at dito rin sa pamilya natin nararamdaman yung damdamin ng belongingness na tayo kabilang sa isang pamilya na binubuo ng mga magulang at mga anak at nandoon ang pagsuporta sa isa't isa. Kapag ang isang pamilya po ay gumagana ng maayos, magandang relasyon, ang mga tao ay nagiging masaya. At tayo ay nagiging contributor. Tayo ay nakakapag-ambag sa ating pong lipunan, sa ating komunidad ng magandang pag-uugali, ng magandang gawa, na ito naman ay ikangay nagsisilbing pamarisa ng iba sa kaating mga ikangay kasama sa ating komunidad o pamayanan. Dagdag pa po, ang pamilya ho ay isang pangunahing ikangay pinagmumulan ng pagtulong, yung sabi nga, paglingap, pag-ibig, at saka paggabay para ang mga miyembro ng pamilya ay maimpluwensyahan sa ikabubuti natin sa kanyang kabuuan. Kaya ang pamilya ay napakahalaga para kay Yahuwah. Alam niyo, mga mahal na kapatid, dito lamang sa Amerika na ating pong pinalalagyan sa ngayon, mga mahal na kapatid, ay ating pong mararamdaman at ating nababasa ang isang malulungkot na mga balita na sapagkat sabi nga doon sa aking pinagtatrabahuhan sa korte, maraming mga bata na lumaki na walang magulang. Mga iba yung single mom, single lang ang father na nagpapalaki. Kaya sabi nga po, what are the statistics for broken families? Dito sa ating pong legaljob.com, ang sabi rito, 37.6% of all marriages in the United States of America end in divorce. 37.6% ng pag-aasawa sa Amerika ay nagwawakas sa diborsyo. Roughly 1 in 2 children will see their parents' marriage break up. Migit kumulang sa 1 sa 2 bata na lumalaki sa Amerika ay nasasaksihan nila ang kanilang mga magulang ay naghihiwalay. 21% of children in America are being raised without their fathers. 21% mga kabataan sa Amerika ay napalalaki na walang magulang. Kaya sila po, itong mga pinalalaki noong
ika nga ay programa ng ating gobyerno, yung sabi nga, children and families. Yung mga Daniel Kid, yung mga orphanages, yun ang mga nagpapalaki sa kanila. Kawawa. Mararamdaman ninyo kapag nakikita ho ninyo ng personal, yung mga batang yun, bali ba, ang iba'y nagkakakaso, mga juvenile, ano ho? Kaya pag tinanong natin, gaya ng isang bata, kaya ko nahihikayat na makausap sapagkat ika nga ay pinakisamahan natin at ang salitang lumabas sa bibig ng bata, ako po'y lumaki na walang tatay, walang nanay. Ano ho dahilan niyan? Dahil po sa isang dysfunctional family, sa isang pamilyang hindi gumagana. Now, how many dysfunctional families are there in America? O dito po sa isang ating referensya sa website sa mcnultycounseling.com, ang sabi ay ganito, according to recent statistics, ayon po sa pinakakasalukuyang estadistika, 70% to 80% of Americans consider their families dysfunctional. Nasa 70% hanggang 80% mga Amerikano ay kanilang itinuturing ang kanilang pamilya na hindi gumagana. It has been proven that family connections are fundamental to our emotional and psychological well-being. Ayon po dito sa ating binasa, ay napatunayan ng koneksyon ng mga miyembro ng pamilya ay pangunahin para sa isang emosyonal at psychological na kagalingan ng isang bata. Mga mahal na kapatid, kaya ating pag-aaralan ito, sinasariwa ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salitang nakasulat sa Biblia sa mga Yahusyano, sapagat ayaw niya na tayo ay mapabilang diyan sa pagtaas ng porsyento ng mga broken marriages, mga dysfunctional family sa loob ng mundong ito, sa mundo na ating pinaglalakbayan. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, gaano kahalaga ang pamilya para sa Diyos? Pakinggan natin ang unang talata ng ating babasahin dito po sa unang Timoteo. Ganito po ang ating mababasa rito, mga kapatid, atin hong pakinggan. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Gaano kahalaga para sa Diyos ang pamilya? Napakahalaga po niyan. Paano pinatunayan ng Apostol Pablo na para sa Diyos ang pamilya ay napakahalaga? Ang sabi po rito sa binasa natin, ang sino mang hindi kumakalinga sa sarili niyang pamilya, lalo na nga, ang sabi na, sa sariling pamilya, tumatalikod sa pananampalataya. Alam naman natin na ang pananampalataya ay mahalaga. Pagka hindi tayo sumampalataya, ngayon pa lang tapos ng pasya. Sa mga hindi mananampalataya, hindi ho tayo maliligtas. Sigurado po yun. Pero ang sabi ho rito sa ating binasang talata, yung palang mga magulang na hindi po kumakalinga sa kanyang sariling pamilya, maging kamag-anak, mga kapatid, mas masahol pa sa mga hindi mananampalataya o hindi sumasampalataya. Kaya, bakit mas masahol pa? Sapagkat alam yung totoo Alam yung aral na dapat lingapin ng pamilya, pero hindi ginagawa, mas maigi pa nga yung mga hindi nakakaalam yung mga hindi sumasampalataya una bes. Bakit? Hindi nila alam Diba? Pero yung mga hindi sumasampalataya ay walang bahagi sa kaligtasan, higit yung sumasampalataya, pero yung kanyang pinananampalatayanan ay hindi niya ginagampanan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng ating pong asikasuhin at ating pong tratuhin ng maayos ang ating pamilya. Kaya nga po, maging sa ibang talata ng Biblia, di ba? Ang sabi nga po roon sa Aklat ng Gawa,
sa salin na easy to read version, be careful for yourselves and for all the people God has given you. Parang small unit of society ang lipunan natin, ay may lipunan, ay mayroong maliit na sosyedad na yan nga po ang pamilya. Yan po ay mayroong inilagay na ama, ina, mga anak, kung hindi baog. O di ba? Ang sabi, be careful. Ibig sabihin, you have to take care of yourself and to all the people. Lahat ng miyembro ng ating pamilya. Di ba? Ito kasi pamilya ng Panginoon Diyos ito, binabasa natin eh. Pumunta muna tayo dun sa pinaka-small unit of society, yan ang pamilya. Kaya ang sabi, you have to take care of yourself and to the people. Equivalent into saying na ating asikasuhin ng ating sarili bilang magulang, pati na rin po ang ating mga kasambahay. Ano sama? Kung ang isang magulang ay, lalo ang lalaki, ay hindi po nagiging functional father. Ibig sabihin ay hindi niya kinakalinga ang kanyang pamilya. May karapatan ba siyang manguna sa samahan, lalo na pagdating sa paglilingkod sa Diyos? Dito sa sunod nating babasahin, next slide, ganito po nakasulat. Ayan. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Dito si Apostol Pablo ay nagtatanong, kung ang isang tao ay hindi marunong mangasiwa ng kanyang sariling sambahayan, how will he take care of the church of God? Kaya ang winawasak ang sariling pamilya ay hindi pasado para manguna sa iglesia. Mga kapatid, kailangan muna mag-umpisa sa pamilya. Kung ang pamilya ay magulo, kung ang pamilya ay watak-watak, kung ang pamilya ay dysfunctional, ang tao roon, yung pinakatatay doon, wala kang karapatang magtumayo sa tribuna, wala kang karapatan na magturo ng mga salita ng Panginoon Diyos. Repasuhin natin ang mga relihiyon na kung saan ang mga leader ay broken ang kanilang pamilya. Ang pamilya hindi lamang tumutukoy sa ating mga immediate na mga anak, asawa, pati na rin sa ating mga magulang, sa ating tatay, nanay na buhay pa, sa panig ng mga anak natin, sa kanilang mga lolo't lola. Di po ba? Mga extended family yan. Pati mga in-laws, di po ba? Kasama yan sa pamilya. Mga extended family. Kailangan po ay marunong ka at maayos kang mga siwa para ikaw po ay ma-qualify na you can rule or you can lead the church of God. Pero pag hindi mo nagawa po yan, wala kang karapatang mga siwa sa iglesia o sa kilusang pangrelihiyon. Ayon po sa banal na kasulatan, mga kapatid, sapagkat kailangan maging functional ang pamilya. Di ba? At ang pamilya, kung hindi baog ang nanay, ay pwede namang mag-adapt at yung kanyang in-adapt na yon, magiging anak niya siyempre yon. Di ho ba? Lahat ng yan, miyembro yan. Tanong, ayon sa Biblia. Ano-ano ang mga iba't ibang katungkulan ng mga miyembro ng pamilya ayon sa Biblia? Efeso 5:21, ganito po ang ating mapapakinggan. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo o sa Kristo. Ano ang sabi ng Apostol Pablo? Ano-ano ang mga katungkulan ng bawat isang miyembro ng pamilya? Magpasakop kayo sa isa't isa. Ano layunin? Bilang paggalang sa Kristo. Tatandaan natin. Kaya halatang-halata natin dito sa mga talatang ito, referido ito sa mga kay-Yahusya, yung mga tinubos, yung followers ni Yahusya. Ang sabi ng Apostol Pablo, magpasakop kayo sa isa't isa. Hindi sinabing magpasakop kayo sa isa lang. Kundi ang sabi, ang mga miyembro ng pamilya, magpasakop sa isa't isa. Kaya ito dito, natatawagan ng pansin ng mga ama. Akala ko ba dapat ay makinig lang sa isa o sa ama o sa akin bilang ama? Aba hindi ho. Ang nakasulat, magpasakop kayo sa isa't isa bilang pagrespeto o paggalang sa ating Panginoong Yahusya. Tanong, ayon po sa Biblia, unahin natin ang asawa.
Anong ibig sabihin ng pagpapasakop sa isa't isa pagdating sa asawa? Efeso din, ngunit ngayon ay sa 22 na. Natin babasahin at 24. Next slide. Ganito nakasulat. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ng Kristo o ni Kristo na ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo o sa Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Puntahan natin ang isa sa miyembro ng pamilya, ang asawa. Paano matutupad ang pagpapasakop sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo sa panig ng babae na may asawa? Ang sabi po ng Apostol Pablo, mga babae, sino yung tinutukoy niyang mga babaeng yun? O yun ang mga may asawa. Ano katunayan? Ayun, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Sa ano itinulad ang pagpapasakop ng isang babaeng may asawa sa kanyang asawa? Gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Di ba tayo nagpapasakop sa Panginoon? Doon iginaya ang pagpapasakop ng isang babaeng may asawa sa kanyang tunay na asawa. Bakit? May dahilan. Ano dahilan? Ang sabi, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa. At sa ano itinulad yon? Tulad ni Kristo o ng Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Bakit kailangang magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Sapagkat kung paanong ang Kristo ang ulo ng iglesia, ganyan din ang lalaki, ulo ng kanyang pamilya. Kaya masama na tayo ay pang-ulo pero tayo ay napailalim sa pasyan ng ating asawa. Naalaala ko tuloy itong si Jezebel. Si Jezebel, isa sa asawa ito ng hari na api-apihan, hari na masama. Ang pangalay si Ahab. Isipin nyo kung pag-aaralan nyo yung kasaysayan ni Jezebel, siya na ang nagkaroon ng boses. Siya na nag-uutos. Ito gawin nyo sa mga pinaghaharian ng asawa niya. Pakialamera sa authority ng asawa niya. Di ba? May ganyan bang relihiyon? Siguro meron. Di ba? Masama po yun. Kaya kapag ang asawa, ang nababae, ang siyang nangibabaw doon sa kanyang asawang lalaki, nababaliktad. Lumalabas, ang tagapagligtas na yung pong iglesia at ang ililigtas na ang Kristo. Bagay na hindi obra. Sapagkat ang sinugo para maging tagapagligtas ay ang Kristo para sa kanyang iglesia, kaya mahal ng Kristo ang kanyang iglesia. In the same manner, sabi nga po, mahalin din ng babae yung kanyang asawa. Tandaan, ang lalaki, ulo ng pamilya. Mga kapatid, kaya nga dyan sa bandang huli, inulit pa ng Apostol Pablo. Kaya nga kung paanong nagpapasakop ang iglesia sa Kristo, dapat din, hindi optional. Hindi optional na pwede kang mamili. Ang sabi ay dapat, it is a must. Dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Pagka ito'y sinira ng isang babaeng may asawa, magiging umpisa yan sa pagsira sa pamilya. Totoo po yun, mga kapatid. Sa karanasan at maging sa estadistika dito, lalo na sa Amerika, mga kapatid, naku po, talaga namang pagka ang babae ang siyang nangulo na, magkakagulo pamilya. At wag naman sanang payagan ng lalaki na panguluhan siya ng asawa niya, mga kapatid. Eto pa, ayon po sa banal na kasulatan, mga kapatid, ano pa ang halaga kapag ang mag-asawa ay nagsasama ng maayos, ang pangulo, siyempre lalaki, ang babae na may asawa, pinangunguluhan. Ang sabi rito, ito pa, ang dapat na maghari sa mag-asawa. Next slide 7, unang Korinto, ganito nakasulat. Kaya wag ninyong ipagkait ang pagsiping sa inyong asawa. Kaya yan pong pagsiping sa asawa, tungkulin niya ng mag-asawa. Kaya nga nag-asawa di ba?
Kailangan magkatabi. Maliban na lang, ang sabi ito, maliban na lamang kung napagkasundo ninyong ipagpaliban ito na kayo magtabi. Katulad ko po, sa sitwasyon ko, kami magkahiwalay na mag-asawa, sapagkat pagka ako'y natulog, ako po ay humaharok, nag-i-snore, nai-istorbo yung asawa ko, ay may sakit yung asawa ko eh. Siya naman, pagka siya na unang nakatulog, at ako'y hindi pa, nag-i-snore din siya, o hindi rin po ako makakatulog. So, napagkasunduan namin. Doon na tayo magsama. Doon na lang ako sa isang kwarto. Dito ka na lang. Nagkasundo naman kami. Tama po yung sinasabi ng Biblia. Ayan, no? Upang mailaan ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. O, di ba? Kaya kapag tayo nagsarili sa ating pamilya, sa ating kwarto, nakakapanalangin tayo. Di ba? Nagagawa po natin yung, sabi nga, pakikipag-usap sa Diyos eh. Masarap po yun, mga kapatid. Bago natin ipikit ang ating mga mata, ay makipag-usap tayo sa Diyos. Isipin natin ang mga aral ng Diyos. Di ba? Ako bilang lalaki, anong aking dapat trabahuhin bukas? Bilang ama ng pamilya, ito. O bilang asawa naman, na may kakayanan pa namang gumawa, ito ang aking tungkulin. Maglinis, magluto, etc. Asikasuhin ko pamilya ko, mga anak ko. Kaya, kailangan po sa mag-asawa, maghari yung mutual relationship, give and take. Ibigay ng babaeng may asawa ang kanyang sagutin sa kanyang asawang lalaki in the same manner. Yung pong asawang lalaki, ibigay naman niya ang kanyang katungkulan sa kanyang asawang babae. Di po ba? Ano pa sabi ni Pablo? Ngunit, pagkalipas ng inyong pinagkasunduan, magsiping na uli kayo dahil baka hindi na kayo makapagpigil at matukso kayo ni Satanas. Ito naman ay sa mga mag-asawa na ika nga ay mga bata pa siguro. Baka sabihin niyo, nakasulat yan, huwag na tayo mag-isipin. Aba, ang sabi ng Biblia, sabi ni Pablo, ngunit, mayroon pong kontra sa idea diyan. Pagkalipas ng inyong pinagkasunduan, magsiping na uli kayo. Bakit? Baka hindi na kayo makapagpigil at matukso kayo ni Satanas. Ibig sabihin, baka kayo po ay matukso sa ibang tao. Magagawa natin yung pangangalo niya, pakikiapid, bagay na hindi dapat makita at nakikita ng Diyos na ginagawa ng mga Yahusyano. Hindi tayo para sa mundo. Oo, tayo naglalakbay sa mundo, pero tayo po ay hindi para sa mundo. Naglalakbay lang, dumadaan lang. Ang gawain ng mga taong taga-sanglibutan ay itsapuera natin yan. Hindi pwede dito yan sa mga iglesia kay Yahusya. Ang ating pinaghahandaan ay ang pagsalubong sa ating Panginoong Yahusya. Kaya ito'y ating pinag-aaralan, itong napakahalagang topic tungkol po sa pamilya. Ang tanong, paano ho naman ang paggalang sa isa't isa bilang paggalang kay Yahusya o pagpapasakop kay Yahusya? Di ba? Sa panig naman ng lalaking may asawa. Ito naman sa lalaki na may asawa. Tapos na yung sa babaeng may asawa eh. Next slide po. 5:25. Mga lalaki. Sinong mga lalaki ito? Binata? Aba hindi. Mahalin nyo ang inyong asawa. Ito yung mga may asawa. Paano naman ang pagmamahal sa mga asawa ng lalaki? Tulad ng pagmamahal ni Kristo o ng Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Sa panig naman po ng lalaking may asawa, ano ang sabi po ng Biblia? Paanong pagpapasakop sa isa't isa sa panig ng lalaking may asawa? Nadinig natin, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Huwag yung asawa ng iba. Kaya, mga kapatid, kung alam nyo sa karanasan natin, marami tayong mga niligawan, pero pagdating sa pag-aasawa, ang mabuting asawa ay nanggagaling kanino? Sa Diyos. Bahay at lupa'y namamana sa magulang, ayon po sa aklat ng Biblia, pero ang mabuting asawa ay galing sa Diyos. Ano ginawa po natin? Bago tayo nag-close ng desisyon, ito magiging asawa ko, nanalangin tayo sa Diyos, nagpanata tayo sa Panginoon Diyos, di po ba? Ibinigay ng Diyos ang babaeng nararapat sa atin. Ano panig ngayon, anong sabi ng Biblia ngayon? Asawa mo na siya,
mahalin mo asawa mo, sabi dun sa lalaki. Paano naman? Sa ano itinulad? Tulad din ng pagmamahal ng Kristo sa kanyang iglesia. Anong ginawa ng Kristo para sa kanyang iglesia? Na sa ibang talata ng Biblia ay para ito yung kanyang pinaka-esposa. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Kaya kung kailangan ding ihandog natin ang ating sarili, ibig sabihin ko ay ang ating pong magagawa sa ating asawang babae. Kung ang ating asawang babae ay nasa bingit ng panganib, kung kailangan iligtas natin, iligtas natin. Ganyan po ang tunay na asawang lalaki na umiibig sa kanyang tunay na asawa. Ano pa sabi? Lalo pagtanda, walang taong nasusuklam sa sariling katawan. Sa halip, pinapakain niya ito at inaalagaan. Alam niyo kasi sa harap ng Diyos, bagamat tayong lalaki at babaeng may asawa, ay they are two separate entities, separate individuals, pero sa harap ng Diyos, iisang katawan na lang yan eh. Kaya bilang mag-asawa, di ho ba, ang lalaki, pagka may sakit yung kanyang asawa, aba, huwag mong kasuklaman. Di ba? Hindi na po kasi nag-aayos tong asawa ko eh. Abay, sabi nga nung tayo manumpa, anong sabi? Sabi nga, sa karamdaman at kalusugan, magsasama ba kayo? Opo. Nung magtagal, sabi ng lalaki, sa kalusugan na lang. Pag may karamdaman siya, bahala na siya. Huwag ganun. Huwag ganun. Anong dapat gawin? Kung may karamdaman yung asawa, sa halip pinapakain at inaalagaan. Ang iglesia, inalagaan ng Kristo. Hanggang ngayon, inaalagaan tayo ng Kristo eh. Ang una niyang ginawang pinakadakilang gawain para ipakita niyang kanyang tunay na pag-ibig sa iglesia, na doon itinulad ang mag-asawa ang buhay niya. Inihandog niya. Isipin niyo. Kaya ganyan din tayo. Till death do us part. Buhay pa, part na kayo eh. Di ba? Parted na kayo sa isa't isa. Separated na kayo. Divorsyado na kayo. Hindi pwede yan sa iglesia ni Yahushua. Mga kapatid, dito po ay kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun po ang ating dapat na isakabuhayan at isakatuparan. Tanong, sa panig naman ng mga kabataan, paano ho nila magagawa yung pong pagpapasakop sa isa't isa na bilang paggalang sa Kristo? Ito mga kabataan, pakinggan naman natin sa aklat ng Efeso, pa rin, ngunit Kapitulo 6, 1 hanggang 3. Mga anak, sundin nyo ang mga magulang nyo. Yan naman ang tinig. Yan naman ang sistema ng pagpapasakop sa isa't isa sa panig ng mga anak. Sundin nyo ang mga magulang nyo. Bakit? Dahil ito ang nararapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. At ito ang pangako, giginhawa ka at hahabang buhay mo rito sa lupa. Paano naman ang pagpapasakop sa isa't isa sa panig ng mga anak? Mga anak, pasakop naman kayo sa inyong mga magulang. Paano po yun? Igalang nyo ang inyong ama't ina. Kaya ang paggalang sa ama't inay at ina ay unang utos ito na may kasamang pangako. Tatandaan natin, unang utos na may kasamang pangako sa mga anak na gumagalang sa ama't ina. Ano yung pangako? Giginhawa ka. Napakahirap ng buhay ngayon. Di po ba, mga mahal na kapatid? Ang hirap mabuhay ngayon sa panahong ito. Napakatindi na. Ang tataas na ng bilihin, ang dami pang karamdaman, ang dami pang kalamidad. Paano tayo giginhawa? Ang sikreto sa panig ng mga anak, sapagkat ayat gusto ninyo, darating ang panahon, ang nanay at tatay ninyo ay mapaparam, papagpapahingahin ng Diyos na yan, ang mga anak ang bilin para guminhawa buhay nyo. Igalang ang ama't ina, hahaba ang buhay nyo dito sa lupa. Mga mahal na kapatid, ito po ay panawagan sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kapag ka ito ay ating tinupad, tayo po ang siyang makikinabang, mga kapatid. Kaya ang paggalang at pagsunod sa mga magulang, mga kapatid, mahalaga po yan.
Ang sabi nga ng kapatid na Iranyo Manalo, nung siya'y nagtuturo, wala pang wika akong nakitang mga anak na lapastangan sa kanyang mga magulang na guminhawa ang kanilang buhay. Hindi, bakit po gumiginhawa ang buhay nung nandoon sa isang samahan na yon? Ang ginhawang tinutukoy ng Diyos diyan, alam nyo, ang pinakamaginhawang buhay, yung relasyon mo sa Diyos. No? Napakaginhawa ng buhay natin pagka may relasyon tayo sa Diyos. Di ba? Sa magitan ng pagsunod, paggalang sa magulang, ang ginawa mo, hindi mo na nga sinunod, nilabag mo pa. Paano giginhawa buhay mo yan? Kaya may sakit tayo di ba? Kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo minsan ipinahihintulot na ng Diyos sa iba't ibang kamalasan sa buhay Bakit? Ang pinakaugat na dahilan, sinisigaw-sigawan na magulang lalo't pag matanda na at wala na, hindi na makagawa. Di ba? Humihiling ng kahilingan sa mga anak, pero binabaliwala ng mga anak. Ano yan? Yan ay paglapastangan sa mga magulang. Anong katumbas? Paglapastangan din sa utos ng Panginoon Diyos yan. Ang tanong, yung ba lamang paggalang sa mga magulang ang hinihingi ng Panginoon Diyos sa mga anak? Pakinggan po natin. Sa unang Timoteo 5:4, ganito po nakasulat, mga kapatid. Next slide. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang byuda, silang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila, sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Pagalang-balang sa mga magulang ang dapat nating gawin. Paano kung sila'y tumanda na, kung sila'y byuda na? Ang sabi sa talatang binasa natin, ngunit kung may mga anak o apo ang isang byuda, sila ang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila. Bakit? Sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Ang mga magulang natin, lalo't pag matanda na, 70, 80, nakamukmuk na lang sa isang lugar. Kung walang mag-aabot ng pagkain, lalo't mahina na talaga, Kaya mga apo, mga anak, tinatawagan tayo ng pansin ng talata ng Biblia, atin pong ipadama ang ating pag-ibig sa ating ina, sa mga lolo't lola ninyo, sa panig ng mga apo. Kalingain ninyo ang inyong mga magulang. Kalingain ninyo ang inyong mga lolo't lola. Kaya ko sinasabing ninyo, wala na akong tatay, wala na akong nanay, wala na akong lolo't lolo Lola't lola, wala na po. Kaya kayo habang nandyan po ang lolo't lolo ninyo at ang inyong mga magulang, ipadaman nyo ang pag-ibig sa kanila. Opo, mga mahal na kapatid, napakahalaga po nun. Yung sila itanungin, nanay, anong kailangan ninyo? Abutan nyo na may pag-ibig. Huwag yung tayo po ay nagdadabog. Huwag po. Alam nyo, kapag ka nagdadabog ka sa iyong pagsisilbi, sa iyong asawang may sakit siguro, sa iyong nanay o biyanan mo, ay maaring hindi sila umiimik, pero nagdaramdam sila. Siguro nasa isip nila, nung kayo bata, pinagtitiyagaan ko kayo, napupuyat ako para sa inyo, pagkat mahal ko kayo. Ngayong matanda na ako, nagdadabog kayo. Huwag naman sanang ganon. Lalo natin silang mahalin. Sapagkat sa tanggapit, hindi ang ibig lamang sabihin ng kanilang paghina. Ang mensahe noon ay hindi na maglalaon. Ilang araw o ilang taon na lang marahil o buwan. Sila po ay kukunin na ng Panginoon Diyos. Kaya habang sila'y nabubuhay, minsan, sabi nga, bilang tao, napapagod din tayo. Di ba? Tayo ay pinanghinaan din ng loob. Minsan atin nagagawa ang hindi marapat sa kanila. Nasisigawan natin sila minsan.
lapitan natin. Humingin tayo ng Panginoon. Sabihin natin, asawa ko, pasensya ka na, pagod na ako. Nakangiti yung ating asawa na sinasabi, siguro, okay lang yan, asawa ko. O sa lolo't lola natin, mga mahal na kapatid, gawin po natin yan sapagkat yan ay napakahalaga sa atin po bilang mga Yahusyano. Ang ating pagsasama sa mundo ay hindi ho magtatagal. Darating ang panahon, nawawala ang isa sa atin. Kaya habang tayo may buhay, magmahalan po tayo, mga mahal na kapatid. Ano pa ang sabi ng Apostol Pablo? Pakinggan po ninyo sa 5:8. Next slide. Iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Yan ang dapat iwasan sa pamilya. Yung walang kwentang pagtatalo, sapagkat alam nyo, hahantong lang yan sa sama ng loob. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at magtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Maging mapagtimpi tayo. O maging mahinahon tayo sa pagtutuwid. Kung nagkakamali yung ating anak, huwag nating sisigawan. Huwag nating bubulyawan. Ang ating mga anak natin sila, ituring natin kaibigan natin. Ang ating mga anak, mga mahal na kapatid. Huwag sila ay nagkakamali, kausapin natin, tapikin natin, anak, gusto kitang makausap. Huwag nating sisigawan. Lalayo ang loob sa atin ng ating mga anak. Ako bilang isa, malalaki na mga anak kong 3 lalaki. Naglalaro kami, magkaibigan, parang magkaibigan lang. Pero nasa kanila pa rin yung paggalang sa atin. Kailangan po mahinahon. Napakasarap ng isang pamilya na hindi mo nadidinig yung sigawan sapagkat naghahari ang alitan. Tahimik, maganda ang samahan. Yan ho ang gusto ng Panginoon Diyos sa pamilya ng mga tao sa mundo, lalo na sa atin po na mga nasa loob ng Iglesia ni Yahusya, na tayo ay kasama sa kinusang itinatag ng Panginoong Yahusya. Ayon po sa Biblia, sapagkat tayo bilang mga Yahusyano ay isang malaking pamilya, pamilya ng mga mananampalataya. Ayon po sa Biblia, natutunan na natin yung pag-ibig, maging mapagkawang-gawa, mahinahon, mabait sa mga kapatid, sa lahat ng tao. Paano natin ito maimamantini, yung pag-ibig na yan, yung pag-ibig, yung care sa ating mga kapatid. Pakinggan po natin itong nakasulat ngayon sa Biblia. Next slide pa, ito pang sabi sa atin sa Santiago, atin hong pakinggan ito mga mahal na kapatid. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ano pa ang dapat na maghari sa loob ng isang pamilya, lalo na sa ating mga kapanampalataya. At sabi diyan, mga minamahal na kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig. Kaya maging open-minded tayo. Nakahanda tayong pakinggan ng panig ng ibang tao. Panig ng ating asawa, panig ng ating mga anak, panig ng ating mga kapatid sa loob ng samahang ito. Ano pabilin? Ang sabi, dahan-dahan sa pananalita. Kaya bukod sa tayo nakikinig, ibig sabihin, ang daing nila, pinakikinggan natin. Kung maroon silang napuna sa atin, pinakikinggan natin. Hindi yung kaagad tayo ay dinidepensa natin ang ating sarili, kaya ang ating isinusukli ay yung salitang masakit. Hindi ho, dapat dahan-dahan sa pananalita. At saka wag agad tayong nagagalit.
Kapag ka mayroon pong altercation o hindi pagkakaunawaan sa pamilya, huwag agad galit po. O, yung pagiging father figure natin, tatay ako, dapat ako, galit agad siya. Huwag po gano'n. Tatay tayo, pero ang sabi pasakop sa isa't isa. Di ba? Kung ginagalang tayo ng ating mga anak, mayroon din tayong respeto sa ating mga anak. Sapagkat sila'y nilikha ng Diyos na ginamit lang tayo na kasangkapan bilang magulang, igalang din natin ang damdamin ng ating mga anak. Huwag tayong magagalit. Tatay ako rito, nanay ako rito. Galit. Huwag ganun. Kailangan po ay unawa, mahinahon. Parang kaibigan lang natin ang kausap na, ano anak ang problema ko? Ano nagawa ko? O, pagka tayo nakagawa naman ng mali, hindi ating baguhin. Sapagkat ang pamilya ay lalong nagiging matamis ang samahan o ang bawat isa ay talagang may kababaan ng loob. Tinatanggap ang mali, itinutuwid ang kamalian. Tingnan ninyo ang samahan na yan. Napakasarap ng ganyang samahan. Gusto ba ng Diyos yan? Lalo na sa panahong ito na kapag ka ang pamilya ay sama-sama at mahiganda ang samahan sapagkat tinutugunan nila ang kanilang tungkulin sa isa't isa. Kaya happy family sila. Maging lalo na sa ating pong samahan bilang magkakapatid kay Yahushua. Ano sabi ng Biblia? Pakinggan natin. Ang next slide po. Sa aklat ng Salmo, kami ay nagtawanan at nag-awitan dahil sa kagalakan. At sinabi ng mga bansang hindi kumikilala sa Panginoon o kay Yahuwah, gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon o sa Yahuwah sa kanila. Ano ang gusto ng Diyos? Mga kapatid, gaya ng binasa natin, kami nagtawanan at nag-awitan dahil sa kagalakan. Kaya dapat po mga kapatid, itong maikling buhay natin, napakaikli ng buhay natin. Pag nagsasama tayo, masaya. Masaya tayong nag-aawitan na may kagalakan. Masaya tayong nagsasamahan. Alam nyo, mayroon pong sabi nga, napanood ko sa isang Facebook na sila ay siyam na magpamilya, lagi silang masaya. Sunod na bahagi noong istorya ay 8 na lang sila. Pero masaya pa rin sila. Sunod na bahagi ng istorya, naging 7 na lang sila. Masaya pa rin silang nag-aawitan, nagtatawanan. Ano lamang ibig sabihin? Hindi natin hawak ang ating buhay. Pero habang tayo nabubuhay, pagka nakikita natin ang ating mga anak, ang ating asawa, pag-ibig ang naghahari. Nandoon yung pananabik na mayapos mo at mayakap mo ang tatay mo, nanay mo, mga anak mo. Nag-aawitan kayo, kumakain kayo ng pagkain sama-sama. Ang sabi nga dyan at sinabi ng mga bansa, hindi kumikilala kay Yahuwah. Gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon si Yahuwah sa kanila. Kaya kapag ka ang iglesia o kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua, pinagharian ng kapayapaan at pagmamalasakitan sa mga miyembro ng pamilya at miyembro ng mga mananampalataya. Ano ibig sabihin niya? Naghahari sa kanila ang ating Panginoon Diyos. Huwag nating payagan na sa maikling buhay natin, puot, pag-aawayan at galit ang maghahari. Huwag po, mga kapatid. Saka lang natin malalaman at ating mararamdaman ang halaga ng ating magulang kapag sila'y wala na. Saka lang natin mararamdaman at ating pong ika nga ay pananabikang maalaala yung ating anak kung wala na yung ating anak sapagkat may mga anak na unang pumapanaw kaysa kanilang mga magulang. Kaya habang tayo po ay nabubuhay, mga kapatid, magkaroon tayo ng pananabik sa isa't isa bilang magkakapatid, pag-ibig, pagdamay, kapayapaan ang ating inihahasik sa isa't isa. Ano ang dapat na ating pong pakahangarin, mga kapatid, para tayo po, ang ating pamilya ay maging maligaya habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Yahushua at habang tayo naghihintay sa kabila ng paghihirap ng mundong ito,
tayo ay daranas ng mga pagpapala na galing sa Diyos. Pakinggan natin itong nakasulat sa aklat po ng Salmo, mapalad kayong may takot sa Panginoon o kay Yahuwah na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan at kayo magiging maunlad at maligaya. Ang inyong asawa ay magiging katulad ng ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga. At ang inyong mga anak na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na ulibo. Yang mga parabola o yan pong metapora na yan ay naglalarawan ng isang magandang samahan ng pamilya. Panig ng mga anak at mga magulang. Napalad ang wika kayo na may takot kay Yahuwah. Ang pagkatakot kay Yahuwah, pagsunod sa kanyang mga utos, sapagkat ang sabi ng Biblia, namumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. Kaya kapag ang ating pamumuhay ay nakasalig sa paraan ng Diyos, magiging mapayapa ang ating pamilya. Opo. At ang sabi pa, ang inyong pinaghirapan, sapagkat ang mga magulang, talaga namang ganun na lang ang trabahong ginagampanan ng iba ay double job. Naranasan natin yan nang tayo bago pa sa Amerika. Mga kapatid, nang tulog natin minsan 3 oras lang. Sige, trabaho lang. Mula sa isang trabaho, iniisip mo, pag-uwi ko, magpapahinga ng konti, tuloy na naman ako sa isang trabaho. Habang ikay nasa isang trabaho, pagka ikay pauwi na, nasa isip mo naman, bukas gigising ako ng maaga. Pupunta ako sa isang trabaho ko, ilang taon siguro ang ginugol natin, gano'n ang ating naging buhay. Ang sabi ng Biblia, ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan at kay magiging maunlad at magiging maligaya. Ito ang ibig ng Diyos na makita sa ating pamilya. Ito ang ibig ng Diyos na makita sa ating samahan sa kilusan ng Iglesia ni Yahushua. Napakamakapangyarihan ng Diyos kapag kasiyang gumalaw sapagkat tayo'y sumusunod sa kanyang pamamaraan. Ang mga anak ng leon sa kagubatan ay mamamatay sa gutom. Hari ng kagubatan ang leon. Ngunit ang matuwid na lingkod ng Diyos ay hindi pababayaan ng Diyos na magpapalimos ng tinapay. Mahalin din natin ang ating po na mga in-laws. Yung brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law, father-in-law. Sapagkat sila po yung mga extended family po natin. Sinong isang mabuting halimbawa ng pag-ibig sa kanyang biyanan? Si Ruth. Si Ruth, nang mamatay ang kanyang asawa, sumama siya sa kanyang biyanan na si Noemi. Na kapag ating pong binasa ang kasaysayan, ay talagang ang sabi ni Ruth, hindi ako aalis, sa inyo ako sasama. Kung saan kayo ililibing, doon din ako ililibing. Ang sabi ni Ruth, kung sino ang Diyos nyo, siya rin ang magiging Diyos ko. Sapagkat siya isang Moabita, hindi siya isang Israelita. Ano lamang ang ibig sabihin po, pagdating sa mga in-laws, ay dapat po maghari din. Ang pagtrato natin sa ating mga in-laws ay parang katulad na rin ng ating tunay na ama't ina. Di po ba mga kapatid? Ang sabi nga bilang daughter-in-law, ang sabi piliin natin at ating pong gawin kung ano ang nararapat sa ating mother-in-law. Maging yung ating mga, sabi nga, mga sister-in-laws, dapat maghari po ang pag-ibig, ang paggalang, mahinahong pakikitungo, hindi magagalitin ang naghahari sa puso natin, pag-ibig at pagmamahalan. Yan po ang ibig ng Diyos na makita sa ating pamilya. Mahalin natin ang bawat isa. Galang natin ang bawat isa. Maging mahinahon tayo sa isa't isa. Kung may mga sakit ang isa sa atin, alagaan natin sila. Alagaan natin sila ng buong pag-ibig at buong pagtitiyaga. Sapagkat darating ang panahon, wala ka nang aalagaan. Wala ka nang aabutan ng isang basong tubig.
sapagkat sa ayat gusto natin, darating ang panahon, ipipikit natin ang ating mga mata, magpapaalam tayo sa mundo, at maghihintay sa pagdating ni Yahushua sa alapaap. Mga mahal na kapatid, sana makilos tayo ng leksyon na ito. Tumayo kayo at yan po ang ating ipapanalangin sa Diyos. Salamat po, dakilang Ama, sa leksyon na ininuturo mo sa amin. Totoo, mahalaga ito sapagkat sa dami na ng mga kabataang palaboy dahil sa lumaki silang wala silang magulang, wala silang ama na tumitingin sa kanila at nangangalaga sa kanila. Wala silang ina. Lumaki sila, Panginoon, nakahabag-habag. Kaya ang leksyong ito'y paalaala sa amin na habang kami po'y nabubuhay, gampanan namin ang aming tungkulin sa isa't isa. Ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, maging sa aming mga anak. Ama, ang ibig po namin ay lagi kang makasama. Maging maligaya ang aming pamilya. Nandoon ang pag-ibig at pananabik na makita ang bawat isa, sapagat ang iba naming mga anak ay hiwalay sa amin. Hindi namin nakikita. Kaya kahit sa telepono man lang, nakakausap namin sila. Nadarama ng isa't isang pag-ibig, ang pagkalinga at paglingap sa bawat isa. Aman Diyos, hinihiling namin sa iyo na sana'y mabuhay kami sa aral na ito, sapagkat darating ang panahon, sa ayaw man namin at gusto, lilipas ang bawat isa sa amin. Hindi ang mamamalagi yung iba't iba sa amin dito sa mundo, maliban na lamang sa mga aabutang buhay pagka isinugo mo ng iyong anak. Kaya habang kami nabubuhay sa maikling buhay na ito, sana makita mo ang pagmamahalan. Masaya kaming nagsasama sa isa't isa, maging sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Yahushua. Iyon ang ibig mo sa amin pong pagsasamahan. Maghari ang damayan, ang pagtulong, ang pag-ibig, sapagkat dito ka nalulugod. Masaya ka kapag kapayapa ang bawat mga anak mong nagsasama-sama. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso't kaluluwa. Salamat po, salamat ng marami. At umaasa kaming tinanggap mo ang aming pagsamba sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang pagkikisan ng Espiritu Santo ay siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mayroon tayong mga tagubilin po, mga kapatid. You can give your donations at www.ofirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. Growing Up Yahushua can be viewed via YouTube and Facebook. Patuloy nating ipapanalangin ang mga lider ng mga bansa, maging ang mga lider ng relihiyon, para tayo mabuhay pa ng may kapayapaan at may pagrespeto sa isa't isa, lalo sa Diyos, at tayo po ay magkaroon ng magandang kondukta na yan ay angkop sa ating pinag-aralan ngayon. Hanggang dyan po at tayo ay natatapos.
Ipagtanggol ang katwiran.